Yung biyayang ito, maminamal, ito po yung makilala natin ang ating mahal na Panginoon. Malaman natin ang tunay na pangalan ng Diyos. Kasi, bali wala, mga minamahal, walang kwenta ang paglilingkod natin sa Diyos kung hindi po natin alam ang pangalan ng Diyos. Kung hindi natin kilala ang Diyos. Sabi nga, hindi tayo makapaglalagak ng malaking pananampalataya sa Diyos kung hindi po natin alam ang pangalan ng Diyos. Sabi na nabasa natin kanina sa Psalms 9 verse 10 na sino ang nakakakilala lamang sa pangalan ng Diyos, mga minamahal, sila lamang ang makapaglalagak ng malaking tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito matutunghayan nyo, maminamahal, ano yung tinutukoy dito na pagsisiyasat? Ano yung naunawaan ng mga alagad, ng mga propeta, ng mga apostol? Ano yung naunawaan nila patungkol sa pangalan ng Diyos? Sino ang kanilang itinuro? Sino ang kanilang ipinangaral, maminamal na pangalan ng Diyos? Iisa-isahin po natin, maminamal. Una-una, si Apostol Pablo, basahin po natin Tito, Kapitulo 2, talatang 13. Sino ang ipinakilalang niyang Diyos? Maminamal, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Tito 2:13. Nahintahin iyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhati ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang ipinakilala, maminamal ni Apostol Pablo, na Diyos ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang pagkaunawa ng Apostol Pablo, maminamahal, kung sino ang Diyos na tagapagligtas, pinakilala niya, ang pangalan ay Jesucristo. Yan po, maminamahal. At pangalawa si St. Peter, mga minamahal. Yun po yung sinabi ng Biblia na ang mga apostol noon. Ang mga propeta ay nagsiyasa, talagang grabe ang kanilang pagsusuri bago nila nakilala ang pangalan ng Diyos. Siniyasat nilang maigi kung ano ang pag-asa na makakamtan nila pag nakilala nila ang tunay na Diyos. Ang sabi rito, 2 Peter chapter 1 verse 1, sino naman ang ipinakilala ni Apostol Pedro bilang tunay na Diyos? Basahin po natin. Dito sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang ipinakilala pa rin ni Apostol Pedro, maminamal, na tagapagligtas, Diyos na tagapagligtas. Ang sabi si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yes. Ipinayag ni Apostol Pedro, maminamal sa kanyang sariling pagsisiyasat, na ang dakilang Diyos na tagapagligtas ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo rin. Dito naman si Judas. Ito po'y kapatid sa laman ng malapang Jude, chapter 1, verse 25. Sino ang kanyang nakilalang Diyos ayon sa kanyang pagsisiyasat at pagsusuri sa banal na kasulatan? Jude 1:25. Dito po sa aklat ng Judas, Kapitulo 1, talatang 25. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalwalhatian at karangalan at paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Ang ipinakilala pa rin, maminamal ni Jude, maminamal na sabi na tagapagligtas, na Diyos na tagapagligtas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kalulatian, karangalan, paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Lahat ng binabanggit dito ng mga apostol, ng mga propeta, mga minamal sa kanilang pagsisiyasat, nakilala nila na ang pangalan ng Diyos ay Jesucristo. Ano pa ang sinabi ni Juan, maminamahal? Ito si St. John. Si John the Beloved, sabi, 1 John chapter 5 verse 20 and 21, paano, maminamal, sino ang nakilala niyang Diyos na ayon sa kanyang pagsisiyasat, ayon sa kanyang pagsusuri sa banal na kasulatan? Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, talatang 20 at 21. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa 21, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen.
Mga minamahal, ipinakilala pa rin ang ni Saint John na ang ating mahal pa ng Kristo, mga minamahal, siya ay tinawag din pong anak ng Diyos sapagat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yes. Siya tinawag na anak ng Diyos kasi sa Lucas 1:35, yung Espiritu Santo, mga minamahal, the nature of God, the Holy Spirit, sabi, ay lumilim kay Saint Mary, sabi, lililimang ka ng kataas-taasang, banal na kataas-taasan, at ang banal na bagay, tatawaging anak ng Diyos. Kasi ang ating mahal pa ng Kristo, nung siya po yung nagkatawang tao, maminamal, tinawag rin pong anak ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos na ito, sinabi ng Biblia, mga minamahal sa makatuwid, ay ang kanyang anak na si Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga, maminamahal, sabi ko, mababasa pa natin yung una, sabi, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Ang makakakilala lamang sa ating mahal pa ng Kristo na sa Diyos, tunay na Diyos, maminamahal, ay yung binibigyan lang ng Diyos ng pangunawa. Sabi ko nga po sa inyo, pag ikaw ay karnal, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pangunawa. Pag hindi ka, mga minamahal, kung ang sarili mong karunungan, sarili mong paraan, mga minamahal, gagamitin mo ang iyong sariling karunungan para kakilalanin ang Diyos at maunawaan ang Biblia sa pamagitan ng sarili mong kaunawaan, kahit abogado ka, kahit ikaw po, mga minamahal, ay scholar, kahit ikaw po, mga minamahal, ay napakatalino, hindi mo maiintindihan ang Biblia sapagkat espiritual. Ang nasa laman, hindi niya maunawaan ang mga espiritual, ang mga bagay na espiritual, sapagat ito'y kamangmangan sa kanya. Kaya nga, mananatili kang mangmang hanggat hindi ka nagiging espiritual, hindi mo maintindihan. Pero tignan nyo, ang nakakaunawa lamang, makakakilala lamang na ang ating mahal pa ng Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ay yung binibigyan lang ng Diyos ng pangunawa. Yan po yung mga lalakad sa espiritual. Hindi mananalig sa kanilang sariling kaunawaan. Kaya nga mayroon pang babala si Juan, maminamahal, mga anak ko, magsipag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos niyang ipinakilala na si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, nagbigay siya ng babala, mga anak ko, magsipag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit niya isinunod yun yung ganong kataga? Sapagkat kapag hindi si Kristo ang yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Ang pinaglilingkuran mong Diyos ay hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan. Kasi ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Tingnan nyo, maminamal, paano niya ipinakilala ang ating mahal na Panginoong Kristo? Ipinakilala ni Juan, maminamal, na says, ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ay Diyos. At siya po ang tagapaglika ng sanlibutan. John chapter 1 verse 1 verse 3, talo natin sa verse 3 at dito pa po sa 10 and 11, maminamahal, ang Diyos, maminamahal, na pinakilala niya sa Kristo at siya po ang creator of the universe. Siya ang lumikha ng sanlibutan. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng 1, Kapitulo 1, talata nga 1 at 3 at talo ng 10 hanggang 11. Dito po sa 1, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Talo ng 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Talo ng 10 hanggang 11, siya ay nasa sanlibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Amen. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Ang ipinakikilala niya rito ang ating mahal na Panginoong Kristo, yung Word. Yung Word na yan, iyan po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Siya ang salita ng Diyos na binabanggit. Sabi, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pinakilala niya ng Word, ito po'y ang ating dakilang Diyos na tagapaglikha. Sabi, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Siya ang gumawa ng sanlibutan. Sabi, at ang sanlibutan ay wala kung wala siya. Sabi ng verse 10, siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. He was in the Word, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. Sa verse 11, He came unto His own, and His own received Him not. Yung pong salita, maminamahal, ito po yung salita na gumawa ng langit at lupa kung babalikan natin Genesis.
Yung Genesis chapter 1 verse 1 up to 3, ganito ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa pamagitan lang ng salita. Basahin natin Genesis 1 verse 1 up to 3, talo natin ng 6 and hanggang 7. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, talata 1 hanggang 3, italo ng 6 at 7. Sa 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Verse 6. Verse 6, sabi dito, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. 7. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at iniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. Amen. Ganun ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa pamagitan ng salita. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan. Nagkaroon ng kalawakan, maminaman, dito sa verse 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Yun yung sinabi ng Biblia, John 1:1, in the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. Siya yung tinutukoy dito na gumawa ng langit at lupa sa Genesis 1:1. Yan po ang ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya yun yung sinabi ng John 1:3, maminamahal, na sabi, hindi ginawa ang sanlibutan kung wala siya. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala ang ating mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, walang sanlibutan. Ganon ginawa ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal, lahat ng apostol na nagsiyasat, sinuri ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, nalaman nila na ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya po ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya kapag hindi mo alam hindi mo alam ang pangalan ng Diyos, wala kang tagapagligtas, wala kang Diyos maminamahal, sapagkat ang pinaka-importante sa paglilingkod sa Diyos, yung makilala mo ang pangalan ng Diyos at malaman mo siya, mga minamahal, malaman mo ang kanyang pangalan. Yan po ang pinaka-importante. Sabi ng John chapter 1 verse 12, sabi diyan, ang sino man tumanggap sa kanya ay bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos, sa makatuwid baga ay ang sumampalataya sa kanyang banal na pangalan. Pag hindi mo sinasampalatayanan ng ating mahal na Panginoong Kristo na siya ang Diyos, ikinalulungkot ko po, maminamahal, hindi kayo pwedeng maging anak ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kailangan sampalatayanan nyo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pinapatotoo ng mga apostol, ng mga propeta, ng ating mahal na Panginoong Kristo, siya ang nag-iisang Diyos na dapat natin paglingkuran. Amen.